Ngayong araw nga pala ay araw ng pahinga ni Pakistani, kaya nagluto nga siya ng aloo gosh. Aloo kasi may patatas, oo. Patatas kasi yung aloo. Tapos yung gosh is meat. So, ang meat nga na ginamit niya, niluluto niya is beef. Kaya tinawag na aloo gosh. Ayan nga, kasi nga masarap talaga ang luto ni Pakistani sa mga luto ng Pakistani style. Siya ang main chef ko dito pag Pakistani food. Ako, syempre hindi perfect ang luto ko. Kaya namimiss niya yung talagang natural na luto ng Pakistani food. Oo, kasi ang nape-perfect ko lang talaga ng Pakistani food is yung pulaw, chicken pulaw, beef pulaw, dal. Oo, kasi paborito nila ang mga dal. Usually, yun talagang nape-perfect kong luto. Pero yung gravy, hindi niya nakukuha yung luto kasi ng beef or chicken. Kung minsan hindi ko nakukuha yung lasa na gusto niya. So, siya talaga yung nagbubuluntaryo, yung nagluluto. Everyday off nga niya, sabi niya, siya na lang ang magluluto. Oo, yun yung sabi niya sa akin. At least makapagpahinga daw ako sa pagluluto. Ayun, at talagang pinagbigyan ko naman. Oh, sige, bahala ka. Oo. Ah, diba? Saan ka pa? Napapagod siya like weekly. Weekly nga sa trabaho niya. Pero at least, pag day off naman niya, ayaw din naman niyang walang ginagawa. Kaya gusto na din niyang akong tulungan sa mga gawaing bahay. Ayon sa kasabihan kasi sa Islam, ang pagtulong sa gawaing bahay, ang magkapareho o mag-asawa, pagtulungan daw, mas more ang blessing na dating, more blessing. So, pag ang lalaki tinutulungan ang asawa sa trabahong bahay, hindi yun pagka-under ha. Oo, kasi usually talagang sinasabi nila na, ay si ganito naghuhugas ng plato, ay si ganito nagluluto, ganon. Pero hindi pala yun pagka-under. Pero wag naman puro lalaki. Hindi naman pwede yung pagod na nga yung lalaki. Siya pa yung pagtrabahuin mo. Pero hindi naman ako ganon. Pag may pasok naman si hubby, ako talaga yung nagtatrabaho. So pagpahinga lang ni hubby. Pagpahinga niya, nagboboluntaryo yan na magluto, maghugas ng plato. Tinutulungan niya talaga ako. Pero bago nag-start nagluto yan, ako na lang akong nag-prepare sa lahat. Ini-slice ko na lahat yung kakailanganin niya, like sibuyas, bawang, kamatis. O yung kamatis nga, hindi ko na yun ini-slice kasi nga paglutong mga may gravy. Like, kasi nga sa kamatis sila gumagawa ng gravy. Sa binaboil ko siya, o pinapakuluan ko, like hanggang sa matanggal yung balat ko. Tinatanggal ko talaga yung balat ng kamatis. Mabilis lang naman. Oo, like 2 minutes boiling. Tapos yun nga, binabalatan ko hanggang sa ready na. Ayan nga, at minisa na nga niya. Pinalambot ka na rin dati yung baka, yung beef, oo. Pag baka kasi o pag beef, kailangan talaga munang palambutin. Pero pag chicken, hindi na, diretso na yan. Siyempre, mabilis lang naman palambutin ang chicken. Pero gawa nga ng beef, nauna talaga ang beef. Kailangan talagang malambot. O kaya, ayun, pinapalambot ko muna yung beef bago siya magluto. At kahit paano ay 10-20 minutes lang ata yung luto niya dyan sa aloo gosh. Aloo gosh, o diba? Ang sarap kasi. Yun nga, nilagay na nga niya yung patatas. Habang niluluto nga ng mga 5 minutes pa daw for the potato, isiningit na nga rin niya maghugas ng mga ginamit niya. Kasi nga yun kasi yung routine ko. Ayoko kasi natatambakan ng hugasin kung minsan yan sa lababo. Kaya ayun, ganun din daw siya. Nakita niya yung mga pinagagawa ko. So siya daw ang nagluto, siya na rin ang maghuhugas. O diba? San ka pa? Nakita mo nyo nga yung anak namin. Inutusan yan ng kanyang ama na kunin yung dishwashing liquid sa kwarto. Bali lahat kasi ng gamit namin nasa kwarto. Hindi namin nilalagay dyan sa kusina. Tapos talagang marunong na ang aming anak, ang aming habibi. Talagang pag sinasabi namin yung kukunin niya sa kwarto, yung dinadala naman niya. Alhamdulillah, napaka bilis turuan. Oo, marunong na sa buhay ang aming habibi. At ayan na nga ang aking kwento for today. That's all for today's video. Thank you for watching. Allah Hafiz. God bless everyone.